Hello guys! Welcome back sa ating channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-fund transfer from your GCash account to your Land Bank account. And then, at the end of this video, is ipapakita ko din sa inyo kung paano natin i-withdraw yung na-transfer nating pera from GCash to Land Bank. Hi guys! Welcome back to our channel. I am Casey and I make videos about business, financial literacy, tutorials, and life lessons. If you are interested sa mga ganitong contents, you can connect with me through Cases Adventures on Facebook and YouTube. I just want to say thank you sa lahat ng mga nag-tune in sa ating channel and nakaka-appreciate ng ating contents. So, dako na po tayo sa ating fund transfer from your GCash account to Land Bank account. First is i-open po natin yung ating GCash account. You can either log in through your PIN code or di kaya biometrics. So, ako, ginagamit ko yung aking finger sa pag-login. Upon successful login natin sa ating GCash, makikita natin sa landing page yung ating balanse. Ang ating current balance is 68,750.02. Dahil nga Land Bank account ang ating pagtatransferan, i-click po natin yung transfer. Upon clicking, lalabas po dyan yung mga partner banks ni GCash. Ang ibig sabihin po ng partner banks, ito yung mga banks na pwede nyong pag-transferan ng pera from your GCash. Hanapin nyo lang po dyan sa list yung inyong preferred bank. Pag hindi nyo po makita dyan sa display, pwede nyo pong pindutin yung view all dyan sa baba para po maipakita yung lahat ng partner banks. So, sa akin po, ang pipindutin ko is yung Land Bank/OF Bank. Upon clicking, lalabas po yung screen kung saan pwede nyong i-input kung magkano yung amount na gusto nyong i-transfer. Ilagay nyo po yung amount. Ang maximum amount po for transfer is 50,000. So, sa akin po, ang itatransfer ko po is 50,000. I-input nyo po yung account name. Ibig sabihin po yung account name ng Land Bank card holder. Ang maximum characters po sa pag-input ng account name is 50 characters. Next po nating i-input is yung account number. For Land Bank account, yan po ay 10 digits. Pwede nyo din pong i-input yung email address ng recipient ng pera para po may darating na email sa kanya regarding sa details ng money na transfer po sa account niya. Please take note na 15 pesos po ang service charge for this transaction. If na-input nyo na po lahat ng details, pwede nyo na pong i-click yung send money. Sa screen pong ito, pwede nyong i-check kung tama po ba yung na-input ninyong details para kung may mali man, pwede nyo pa pong ma-amend. If pagkatapos nyo pong i-review, tama naman po lahat ng in-input nyong details, click nyo na po yung confirm. Sa screen naman pong ito, may magte-text na OTP sa inyong registered mobile number, which is ito po yung registered na inyong GCash number. Please take note na ang number dapat na lalabas sa inyong cellphone is hindi ordinary number, kundi ang nakalagay is GCash. Para po ma-confirm natin if yung dumating sa ating OTP is for that specific money transfer or send money transaction, pwede po nating i-confirm or i-double check yung mga details ng account number and then yung amount na isi-send natin. Please take note na ang GCash ay nagpapaalala din na huwag natin basta-basta ibibigay ang mga OTP kung wala naman tayong money transfer transaction. Upon inputting ng 6 digits OTP, pwede nyo na pong i-click yung submit. Dito po sa screen na ito,
ito na yung nagsasabi na ang ating bank transfer is processed na. Para po magkaroon kayo ng copy ng inyong transaction, pwede nyo pong i-click yung download sa baba para po ma-save yung copy ng resibo sa inyong phone. Kung gusto nyo naman pong ma-share yung resibo through messenger or email, pwede nyo pong i-click yung share. Dito po, pwede kayong pumili kung saan nyo isasend yung inyong resibo. Para po ma-ensure natin kung talagang successful yung ating pag-send ng pera sa ating land bank account, pwede po nating tingnan yung transaction history. Click nyo lang po yung transaction sa baba, then madi-display na po yung latest transaction history natin. So, ayan po, meron tayong latest transaction na sent GCash to Land Bank na naka-display din po yung total amount na sinend nating money, including po yung service charge and then yung reference number. Ang another way pa po para ma-check kung process na talaga yung ating send money transaction is through the inbox, dyan po sa baba. Dito po madi-display ang iyong sent money transaction and then kung magkano na lang yung inyong balanse. Mapapansin nyo din po dyan sa available balance na nabawas na yung amount na transfer po natin sa ating land bank account. To log out po, click lang po natin yung profile and then log out. Para po ma-check kung talagang pumasok na sa aking land bank account yung GCash na sinend ko, nag-login po ako sa aking land bank mobile banking app. So, upon checking, meron na nga pong pumasok na 50,000 pesos. Ayan, pwede na po natin i-withdraw yung ating 50,000 pesos. So, dito naman po sa next tutorial is kung paano natin i-withdraw yung ating pera through the ATM machine. So, first po, pupunta po tayo doon sa ATM machine. Dadalhin po natin syempre yung ating ATM card. I-notice po natin yung tamang pag-i-insert ng ating card sa ATM machine. I-input po natin yung ating 4 digits PIN code. Kung wala po kayong mobile banking, pwede din po kayong mag-inquire na balance through the ATM. Pindutin nyo lang po yung balance inquiry. Select from savings, checking, or cash card. Yung ATM ko po is savings, kaya savings po ang pinindot ko. Ayan po, na-display niya yung aking current ATM balance. So, dahil nga po mag-withdraw po tayo, pag lumabas po yung would you like another transaction, pindutin po natin yung yes. And then, pindutin po natin yung withdraw cash. Press po natin yung savings and then enter po natin yung desired amount for withdrawal. So, sa akin po, i-withdraw ko po yung 50,000 na transfer natin from GCash to Land Bank account. Antayin lang po natin na matapos yung pag-process ng ating ATM withdrawal. After pong makomplete ang ating transaction, ang una pong ilalabas ng ATM machine is yung ating ATM card. Pag inilabas na po sa ATM card reader slot yung ating ATM card, huwag po natin kalimutang kunin. Ang next naman pong i-dispense ng ATM machine is yung cash na ating withdraw. After pong ma-dispense ang pera, ang last naman pong lalabas ay ang ating ATM receipt. Sa ATM receipt po, dito makikita ang ating latest transaction and then yung available balance after po ng ating withdrawal. I-compare po natin kung same amount yung withdraw natin sa ATM machine versus dun sa na-dispense ng ATM machine. Para po if ever may discrepancy, pwede po tayong mag-report agad sa branch of account. So ayan guys, binibilang ko kung tama ba na 50,000 yung na-dispense ng ATM machine. Base naman po sa pagbibilang ko is eksakto naman po na 50,000 pesos ang na-dispense ng ATM machine. So ayan na po yung process guys. Naipakita po natin yung step-by-step tutorial kung paano tayo nag-transfer ng pera from GCash to Land Bank and paano din po natin siya successfully na withdraw. I hope guys na this video tutorial could be of help to you kung paano mag-send ng pera from GCash to your Land Bank account. Don't forget to subscribe to our channel guys to watch more video tutorials like this one. You can also comment down below guys yung mga tutorials na gusto pa po ninyong malaman para po magawan po natin ang video. If nakatulong po sa inyo ang ating mga videos,
Don't hesitate to share this to your friends para po makatulong din sa kanila. Bye guys! Until our next video!